Okay, so nandito tayo ngayon sa ating pong masterclass, no? So dati, ginagawa po natin ito ng mga midnight na, pero ngayon, since we have ample of venue para tayo ay mag-grow, ayan, naka-live stream na tayo, kaya ginawa na po natin ito ng once a week. So ayan, para ma-update lamang po ang lahat, every Monday we have podcast with the leaders, top core of LGSEI. Tuesday, we have our 8 o'clock Zoom. And pagdating po ng Wednesday, this is intended for our masterclass. Thursday and Friday, that is for the daily Zoom presentation para updated lamang po tayo. So pagdating po ng Saturday, it's intended for the leadership training. Okay. Pagdating naman po ng Sunday, we have our special Zoom conducted by Coach Ching Norada. So okay, so good evening once again. For tonight, I will divide this masterclass into two parts. Okay po. Sa first part, I'll do some introduction, and the second part, I will be playing the video of Coach Edmar Torcolas, which tackle all about the pitfalls, no? Yung kasi very timely po itong ating pong pag-uusapan ngayon dahil nandito po tayo sa stage ng marami pong mga challenges at we need to reevaluate, reassess ourselves. Saan ba tayo nagkulang? Ano ba yung mga part na dapat po tayo mag-grow? So, ready na po tayong lahat. So, to start, this is Vilma Sabulao who will be giving you a topic, no? Mga coaches, recently, mayroon po akong libro na binasa. I read about the 7 habits of effective people. So this is by Stephen Covey. At malaki po ang naidulot nito po sa akin. So we all know, mga coaches, na nandito po tayo sa Live Good to really work seriously for our future. Nandito po tayo kasi nakitaan po natin si Live Good as a platform na kahit hindi man po siya perfect, we could say na this is second to nothing. Bagamat marami po ang hindi pa po talaga nakikita yung kagandahan po talaga ng Live Good, it is our responsibility na husayan po nating aralin po ito. By the way, sandali po, hindi ko pa pala naayos yung aking live. Okay. So, nandito po tayo sa tuloy-tuloy po na pag-aaral. Nandito po tayo sa tuloy-tuloy po na pagbibuild ng ating po mga sarili. At yan po ang wag po kayong mapapagod. Tuloy-tuloy po tayo. Kumbaga, ang learning po is para lang po yan ng pagkain, no? Kailangan po natin ng kakain tayo ng 3 times a day to have the energy, the vitamins, the nutrients na kailangan natin. Ganun din po sa spiritual life, kailangan po natin na magdasal, di ba? Magbasa ng Biblia. The same thing also sa ating pong negosyo na we need to educate ourselves at magkakaiba po ang ating pong process of learning. So, andito po tayo na seryosohin po natin talagang pag-aralan ng mabuti na in what part kulang pa sa atin. Okay? So, yun po yung purpose bakit nagkakaroon po tayo ng mga trainings, nagkakaroon po tayo ng mga masterclass. So, and for now, I would like to congratulate doon po sa lahat ng mga nandito po sa Zoom. Ayan. So, can you please give yourself naman na ng diamond emoji? Bigyan nyo ba ang sarili nyo ng mga diamond emoji? Guys, alam nyo po, there is power of vision. There is power of dreams. There is power in belief. At congratulations to all of you na you are really in a fighting mode at naniniwala po kayo na nandito kayo sa tamang vehicle. Okay, so this time, we all know, sabi natin sa mga dating po nating mga master classes, sa dating nating mga trainings, na for us to become successful, okay, so for us to become successful, we need a vehicle. Kailangan po natin talaga ng sasakyan. At by the way, sa lahat ng mga nandito po sa Zoom, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa live, no? Ilan po sa atin dito yung tingin nyo, naniniwala po kayo sa pangarap nyo? At ilan po dito sa atin ang naniniwala na ay gustong mabago talaga ang buhay? How many of you here, by the way? Can I ask questions? Ilan po sa atin dito yung gusto mong maabot yung mga pangarap mo?
Don't you know that we are living in a very short-lived life? Maiksi lang yung buhay po natin. Ayan, sabi ni Lolita Baldosa. Can you please type diamond emoji po dyan? So para at least, sabi ko nga lagi, pag magaling po ang audience, gumagaling po ang speaker. As I told you, this is an impromptu masterclass. I haven't prepared anything. In a sense lang po, humalili lang po tayo kay Coach Art Ferrer. So ayan po, tulungan niyo po ako mga coaches. Kindly participate and I appreciate that, okay? So, ngayon, bakit tayo nagma-masterclass? Andito po tayo to work ourselves, okay? To become better. Sabi nga po, we cannot give what we do not have. Kaya po tayo nahihirapan sa pag-i-establish po ng ating pong business kasi marami pa po tayong kulang. At itong masterclass na to, this is intended to equip us to become better and better. Hindi po ibig sabihin na may alam na tayo dati, is continuously hindi na po talaga tayo mag-aaral. At meron po tayong mga dapat pong ayusin and we have to humble down and accept na there is some areas ng ating pong leadership or becoming an affiliate member na dapat po nating i-fixed. Dapat po, meron po tayong mga i-possess na mga attitude, na mga skill sets, na mga form of mindsets, ng so-called form of habits. Mga habits na kailangan po natin i-possess para maitawid po natin yung business into a certain level of success. We know already na papunta na po tayo sa Live Good 2.0. Naaamoy nyo na ba yan? Okay, nakikita nyo na ba sa inyong back office? Ako, sobrang tuwang-tuwa po ako na ang galing ng ating pong back office. You just go to the webinar section, makikita nyo doon yung mga Far Starter Friday files, no? Nandoon din po yung mga explanation ng iba-iba po nating products. At ang nagsasalita yung ating po talagang Director ng Product Education and Director of Product Development, who are the couple Dr. Ryan Goodkins and Ma'am Lisa Goodkins. Kailangan crystal clear po natin na makita po yun that you are in a great vehicle na talagang napakaganda po ng future na nag-aantay po sa atin. At para doon sa mga Live Good family na medyo you are into a certain process na may doubt, meron kayong fear, meron kayong worries, ito lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Tapon niyo po yun. Yung mga form of doubts, fears, no, worries, hindi po ang author dyan, hindi po si Lord. It's but normal na mararamdaman po natin yan kasi we are just but human. Pero kung nakitaan nyo na po ng point, sobrang blessed po tayo this time. Tayo po ngayon na nandirito, we are blessed because we have seen Live Good. Para doon sa mga bago na kasasali lang po, sobrang blessed po kayo kasi pumasok po kayo ngayon na 1 year na po mahigit si Live Good. Okay? 1 year and a half. So, blessed kayo, blessed tayo pa rin, no? Kasi nakita na rin po natin yung tama, nakita din po natin yung mali. Okay? So, ibig sabihin, meron na tayong ipoprocess. Meron na tayong dapat i-analyze. Saang part tayo mag-grow? So, kailangan magkaroon po tayo ngayon ng tinatawag na mga attitude, magkaroon po tayo ng habits. We have to form a certain habits na makakatulong po doon sa ating goal sa buhay. So, now, since we know that Live Good is the vehicle for us to become successful, and we know, wala pong problema si Live Good ha, isipin nyo from the leadership, to the products, to the pay plan, to the system. We are a debt-free company. We are the #1 fastest growing company. We have the best products na kung saan highly affordable. So at lagi po nating iisipin the mission statement of Live Good, which is to help people get healthy and stay healthy without having to spend the fortune to do it. Lagi po nating i-remind ang sarili natin ano yung mga core values bakit tayo papasok sa Live Good. And that is for you to become healthy. Gusto mo bang maging healthy talaga? Is it your primary concern na you are going to love yourself to health? Is it your primary concern na gusto mo yung pamilya mo healthy? Is it your primary concern na makatipid tayo sa mga pang-araw-araw nating mga gastusin? Okay? Kasi magiging future household brand po tayo. And then what else, no? Is it your priority na kumita ka talaga ng sustainable form of income? An income na
pwedeng magbigay po sa inyo ng residual income. Alam niyo yung residual income, yung passive income, yung income na kahit hindi ka na actively involved, still kumikita ka pa rin. At yun po si Live Good. Prepare po tayo ng gano'n na yung pinagtratrabahuan mo po ngayon yan, doon po tayo magkakaroon ng exponential growth. Pero wala pong exponential growth na mangyayari pag hindi po natin to inayos at hindi po natin ginalingan na na mangarap, mag-aral, sumunod, kung ano yung tinuturo ng mga expert, tinuturo ng mga upline, tinuturo ng ating corporate owners, tinuturuan po tayo. Tinitraining po tayo nila Sir Noder Kazan. Kaya pero po tayo mga Fire Starter Friday. So meaning to say, we have to be very, very aware na nandito tayo sa proseso na naglo-learn tayo at nag-earn at the same time. So the faster we learn the business, okay, the faster we gonna earn. Okay. So since naranasan na po natin, ano ang ginagawa po natin ngayon? Kailangan po talaga na mag-focus tayo on really building ourselves. And we have to be very, very intentional in doing so. Ayan po. So mga coaches, okay, what I am trying to point out is this time around na papunta na po tayo sa momentum. Actually, nagkaroon na po tayo ng excitement growth, no? Nagkaroon na din po tayo ng slippage, and we know the slippage cause marami pong iba na nagmamadali ng income, yung iba naman po is na misinform. Tapos na po tayo doon. It's gone. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa sa mga nangyari. Pero meron tayong pwedeng gawin para pumalo ulit tayo sa momentum growth talaga. At this time around, we are blessed kasi sabi nga po ng ating pong CEO, what happened in the past was nothing but peanut. Mani-mani lang daw yun yung nangyari sa nakaraan. Where is the main, where is the big picture? Where is the big future in Live Good? Ito ngayon. Kung ano yung gagawin natin ngayon, yan po ang magde-describe sa atin in the future. Kaya kung ngayon, congratulations sa lahat ng mga nandito sa Zoom. And congratulations to those who are listening to us via live, those who will be listening to us in a YouTube channel. Congratulations to all of you. Kasi aware ka po sa sarili natin. We are aware in ourselves na tinutulungan po natin yung sarili natin na mag-grow po tayo. Okay? So, and that's it, being intentional in your learning process. Okay. So now mga coaches, no? This time around, para makapag-break po tayo ng momentum, we need to reset everything. Reset mo yung pangarap mo, reset mo yung mind mo, reset mo lahat, i-ignite mo uli yung sarili mo, i-realign mo ang sarili mo. So paano natin i-realign ang ating pong negosyo sa Live Good? We are taught to do GPS. Tinuruan po tayo na yung GPS, isa po yan sa system na meron po tayo na kailangan naka-anchor tayo doon. Naka-angkla po tayo doon. Kasi most likely majority mga coaches, Live Good Family, bear this in your mind. Lahat halos po ng medyo nag-die down ang kanila pong momentum sa pagbibuild ng business or nag-stop na talaga sa kanila pong subscription at kinapos ng kanila pong belief, okay? Kinapos ng kanila pong vision. Alam niyo kung bakit? It is because of lack of GPS. Hindi na po kasi naka-plug in. Kaya yung mga updates na binibigay sa atin from the corporate at ng ating mga uplines, hindi na po nakikita. Kasi hindi po tayo naka-tune in. Hindi po tayo nakakapag-recharge. Ang GPS po kasi is getting in, plugging in, and staying in. So pag ginawa po natin yan, I guarantee you, something change will happen in your Live Good business. Kaya kailangan po na imando po natin yan, ituro po natin sa ating pong organization na we have to practice, we have to observe, we have to execute GPS. Can you please type on the chat box GPS? Kasi pag hindi po tayo nag-GPS, maniwala po kayo, bakit ka pumunta kay Live Good? Para swertehin? Hindi eh. Nandito tayo sa Live Good kasi isa po itong extraordinary opportunity na ang kanya pong pakay is baguhin po yung ating pong buhay. Kumita,
makatipid, maging healthy, makatulong sa kapwa. Pero meron po tayong gagawin. And we have to acknowledge that there is a process that we are going to put into, at yun ay ang maging intentional tayo na aralin natin ng mahusay ang negosyo. Sabi nga po, sabi ng ating pong upline, upline Jessie Garcia, this is network that we really have to work. Yun nga lang, yung working system po natin ay napakadali. Okay? It is so simple but not easy sometimes. Not easy kasi may mga challenges po tayong gagawin. But basically, napakasimple lang po ng ating pong dapat gawin. Focus on ourselves and working on ourselves of becoming the person that we wanted to be, and we will attract who we become. So ano ang dapat po natin gawin ngayon? Number 1, you put in your notebook GPS. Lakihan niyo po yan. Mag-GPS ka, Vilma. Mag-GPS ka, Maria Salome. Mag-GPS ka, Kime. Mag-GPS ka, Tortoga. Mag-GPS ka, Lolita Baldosa. Mag-GPS ka, Rodolfo Zuniga. Lahat po tayo mag-GPS. Get in, plug in, and stay in. Tell your team to do GPS. Pag may mga masterclass, attend po tayo. Kasi dyan po yung area na nag-grow po tayo. Okay? So you also have to do your assignments. Okay? Assignment na ano? Magbasa ng libro. Okay? Makinig ng mga learning system trainings. Aralin po natin to ng mahusay. Now, we have to reset. In bringing the momentum, you have to reset yourself. You have to realign yourself. You have to reignite yourself. Grabe. Ma-inspire tayo. Sa plinay natin na video kanina, ano yung pinakita natin? And by the way, thank you, no? Sa mga car achievers na ipinakita po nila yung kanila pong mga success dito po sa Live Good. Aren't you inspired na from factory worker, eto nakabili ng sasakyan, dating tambay nakabili ng sasakyan? Ang tanong, bakit sila nagawa nila yon? Because they did something different na maaaring hindi pa po natin ginagawa. Okay? Maaaring hindi pa ginagawa ng bawat isa. So, let us borrow inspiration from other people. Okay? Nangyari sa kanila, ibig sabihin mangyayari po sa atin. So let us reset, let us realign, let us reignite ourselves sa mga pangarap po natin. Sabi nga ni Coach Edmar, tingnan mo ang pamilya mo. Tingnan mo ang mga anak mo. Tingnan mo asawa mo. Tingnan mo ang bahay mo. Are you inspired? Anong klaseng bahay gusto mo? Yung matutulog ka na naka-aircon ka, yung bang hindi na problema kung anong uulamin mamaya. Think on those. Medyo kurutin mo yung sarili mo. So reignite yourself. Rebuild. Kung ikaw ay nalagasan ng tao, okay, may mga leaders ka na pumunta na sa ibang company, it's just fine and okay. Huwag na po tayo ditong mangbash. Huwag na po tayo ditong magsiraan. Let us create a better environment. This is a subscribe. Tama po yung sabi ni Sir Ben Glinsky na don't chase people. Respeto na lang po natin. Ngayon, if they don't respect us, it's not our problem. What is our problem is paano tayo nagre-react sa mga nangyayari sa environment. So, let's just provide a healthy environment. After all, iisa lang naman po ang pinaglalaban po natin dito. Yun yung pangarap po natin. At we belong to the same industry. Sa akin lang po, let us create a healthy industry. Ang pangit po nun yung parang nagsisiraan. Parang kagaya ng politika, no? Parang siraan dito, siraan doon. Avoid na po natin yun. Let us be professional in building our business here in Live Good. So, are you learning so far? Nagme-make sense po ba itong mga sinasabi ko? So, once na na-reset po na natin yung sarili natin, okay? You realign yourself to realign it with GPS system. At ikaw ay ni-reignite mo ang sarili mo para mangarap ka uli, lumaban ka, okay? Become better person, then rebuild. Go take massive action. Share the opportunity to as many people as you can. Now the question is, paano mo ito i-share ang opportunity na to? Doon na po yung ating pong pag-uusapan na kailangan po natin continuous growth. Meron tayong continuous growth. Talagang tuloy-tuloy po tayong nag-aaral.
Yung mga approaches na ginagawa natin in the past, maaaring hindi na po yan ngayon. Like for example, yung mga spill na walang gagawin, X na po yun. Wag na po natin yung gagawin kasi nagdulot na po yun ng disaster. Hindi po nakakatulong yun. Okay? So ang ibigay po natin sa tao is the value, the concrete value. Ano ba ang value meron kay Live Good? So i-share natin ang mission statement ni Live Good. Okay po? So, I hope you are learning so far. At yung ating pong buhay, our life, this is a byproduct of our values as well as with our choices. Ano bang value meron po tayo sa buhay natin? Kaya in building your Live Good business, you have to understand ano yung core value, bakit ako naka-Live Good. Bakit kaya? Guys, magkakaroon po tayo ng mga products upcoming. And for those members na gustong makasubok ng product na hindi pa kayo nag-orders via online, we are a dropshipping system. Please buy. Bumili po tayo. Bakit? You have to believe on your products. Kailangan magsalita po ang produkto po sa inyo. At yan ay isang part po ng pag-create ng ating pong value. Yung ating pong foundation. Bakit po tayo naka-Live Good? So pag ang value po natin is clear sa atin, yun po yung nagdadrive sa atin ng certain belief level for you to become unshakable and unstoppable with your goal here in Live Good. It is formed by your values. Life is formed by your values, by our values. It is formed by our choices. Do you remember yung mga sinabi ko last time na swerte po tayong tao? Kasi hindi po tayo kagaya ng mga animals, ng mga hayop na they respond through their emotions. So tayo, may emotion tayo pero meron tayong utak, no? Na we can process on how we react mga bagay. So yung gift of choice na yon, regalo yun ng Panginoon sa atin. And it is our responsibility to choose properly anong klaseng choices ang dapat kong gawin. Nagkamali tayo in the past, we still have the option to make a better choices, a better decision. Are you following? Are you following? Ngayon na nandito po tayo sa Live Good. Kung dati hindi po tayo i-study, hindi po tayo nagpa-plug in, hindi rin tayo nag-i-invite ng ating po mga prospect, hindi tayo nagre-remind. Marami po tayong mga hindi ginagawa. Pero tinuturo po sa atin ng ating mga uplines, ng ating pa mga coaches, ano yung mga bagay na makakapagpa-improve po sa atin. So, ibig sabihin, it is our choice if we are going to follow direction. And it is also our choice if we're gonna declare the excuses. Are you going to declare excuses? At lagi po nating sinasabi, excuses are well-planned lies. Excuses. Yan po ay pumapatay ng ating po mga pangarap. Instead of becoming a person na tayo po ay nagfa-find ng solution, we focus more on the making excuses. So, our life is the byproduct. Our success here in Live Good, it is the byproducts of our value. Kaya core values. Kaya yung core values po, tandaan niyo po yan. Pag tayo po ay nagsishare ng opportunity, lagi niyong isasabihin yung mission statement ng Live Good. At mas magiging credible po tayo pag tayo po mismo nakagamit po tayo ng product ni Live Good. Nakikita niyo po yan na pagkadami-dami po natin mga products. Ako super excited ako sa Lean. Alam mo yung mga majujuba dyan, yung mga kagaya sa akin na diet ko, no? Pero wala naman nangyayari. So, meron tayong mga dapat ayusin sa ating body mechanism. Yung may mga hormonal imbalance. So, excited ako because I've ordered those at paparating na. Kaya kumbaga, gamitin po natin yung produkto na yan. Ngayon kung ikaw ay may osteoarthritis, gamitin mo kasi mawawala na yung pain. And then because of that, the belief will be established. Are you with me? So bakit mo ginawa yun? Kasi you work within the core values, within the mission statement of Live Good. I hope you are getting me. So it's time for us to do correctly the Live Good business. Now, meron po akong isi-share po sa inyo mga coaches. Kindly jot this down.
At pwede nyo po itong bilhin na libro or pwede naman po mag-download po kayo sa YouTube or pwede po kayong pumunta sa Play Store. Try nyo pong i-search po yung 7 habits, no? Highly effective people na ano po yung mga habits na yon na kailangan po nating i-possess. Okay? I just give you some superficial po na mga highlights, but I cannot go into details. As I told you, hindi naman po ako prepared. Kumbaga impromptu ko lang to. Kumbaga i-share ko lang po sa inyo ano po yung na-learn ko sa librong yon na gusto ko pong balikan ngayon na aralin po uli yon. Kasi para po tayo, lagi po nating sinasabi sa huling part ng ating pong presentation, focus on working on yourself, no? And you will attract of who you become. What you deposit is what you withdraw. Wala ka namang mawi-withdraw talaga sa ATM machine kung wala kang iniligay na pera doon. So the same thing dito. Apply tayo, leader tayo, okay? Affiliate member ka. Anong sasabihin mo? Bibigkasin mo sa prospecting mo, sa prospect mo, sa presentation mo kung ikaw mismo ay hindi ka nag-aral. Kung ikaw mismo ay hindi mo talaga inayos yung business natin na pagkaganda-ganda. So andito po tayo sa stage na we need to make ourselves extraordinary. Kasi si Live Good, extraordinary na eh. Kakaiba po tayo yung platform ni Live Good. And I know guys, Live Good family, alam nyo po yon. So now, ang major agenda ngayon is ourselves, yung sarili po natin. Now, I would like to recommend to you this book, 7 Habits, no, of Highly Effective People by Stephen Covey. Basahin niyo po 'yon. I want to prepare a module on this kasi ano lang eh, parang I just remember on this na I go into it, no? At gusto ko siyang balikan at himay-himayin. But gusto ko lamang po mag-share sa inyo since Coach Art failed to come, no? Dahil po sa internet connections, and pag-pray niyo lamang po ako na I can deliver this in a way na maintindihan po natin. So there are 7 habits na kailangan po nating i-possess. Alam mo yung ginagawa po natin na tuloy-tuloy, araw-araw, okay? Yung pinapasok po natin sa utak natin, yung ano yung nilalagay po natin sa utak natin, it's very, very important the way we think. Kasi dyan po yan nag-uumpisa. The way we put things, yung thoughts, no, yung mind natin, malaki ang role niyan. Okay? Sa ating pong buhay. So, unang-una pong gwagwardyahan natin yung isip natin kasi meron siyang command authority sa katawan po natin na siya ang nag-commander-in-chief, no? Pero ikaw, since ikaw ang may-ari ng utak mo, may kakayahan kang i-reset yan. May kakayahan kang iayos yan. May kakayahan kang i-delete yun. Okay? I-delete yung mga hindi maganda. Meron ka ring kakayahan para mag-upload ka ng mga bagay na matataba, magaganda, maaayos para makatulong sa atin sa ating pong area of growth. At ito pong habits na to, ito yung pag-araw-araw lagi na po nating ginagawa. Consciously, you are building yourself, and then it goes into your subconsciousness, pero conscious ka. Nilalagay mo, sinasabi mo sa sarili, I'm building this kind of habits. Hanggang na-formulate mo, darating ka sa panahon na andun ka na sa gusto mong maging ikaw. Make sense po ba? So now, okay. First, no, itatap ko lamang po ito sa inyo mga coaches. Yung 7 habits na yan, please read that book. You want to become successful in your business here in Live Good and even in your life. Kahit sa relationship, sa pamilya and everything, with the people that surrounds us, this is a must for everyone. The 7 habits, number 1 is dyan na kailangan po natin is yung tayo po yung habit number 1. Can you please type it? Maging proactive po tayo. Proactive. Can you please type? Number 1. Habit number 1 is proactive. Ano po ba ang ibig sabihin ng proactive? So, kailangan po no na we have to take action. Maging action-driven po tayo. Kasi
Hello mga coaches. Can you please type on the chat box, no? Para hindi nyo po makalimutan. At dyan po sa mga notebook ninyo, type nyo po, habit number 1 is proactive. Kailangan po, yung ginagawa po natin sa araw-araw, no, is in alignment doon po sa ating pong goal. Ano ba ang goal mo dito kay Live Good? 'Di ba? To make money, to become healthy. So kung to become healthy, you have to use the products. Ngayon, kung wala pa tayong pambili ng product, then let us enroll people and make money for us to buy the products. Nagme-make sense po ba? So ibig sabihin, it's time for us to change. Palitan na po natin yung bad habits na dati na alam mo yun, lenient lang tayo. So this time around, kailangan maging aware tayo na yung ginagawa natin ay papunta po doon sa direksyon na gusto nating maabot. At little by little, okay, one step at a time, importante, iayos natin sa sarili natin yung ating pong proactiveness. So kailangan maging proactive po tayo. Sinasabi ng upline mag-invite ng guest papunta sa Zoom, mag-invite po tayo. Sinasabi ng upline na mag-attend tayo ng trainings, mag-GPS tayo, then let us obey. It's time to make a change. So habit number 1 is proactive. Hindi ko po ito maiwawid po sa inyo lahat-lahat, pero try to read this book and try to learn from this, no? Dahil ang dami pong mga successful na tao, politicians, mga artista, mga negosyante, na when they apply this kind of habits, they become very, very successful. At ganon din po tayo na mga network marketer. And number 2 is begin with the end of the mind. So ano pong ibig sabihin ng begin with the end of the mind? This has something to do with the law of vision. This has something to do sa ating pong ano ba ang nakikita natin in the future. Dito ba sa Live Good, naniniwala ka ba na mababago ang buhay mo? Guys, meron na tayong Crown Diamond. We have 2 Crown Diamonds in Live Good. And yung isa natin is from the Philippines. Nangyari kay Crown Diamond Fernan Santiago, ibig sabihin, pwedeng isa sa inyo, sa atin. Papunta tayo doon. May nakagawa na. Hello, may nakabili ng sasakyan, may nabago ang buhay. Ibig sabihin, yung susunod ikaw na, tayo na. Begin with the end of the mind. Kasi pag hindi mo po nakikita yung sarili mo, that you can be successful and live good, alam nyo, kahit anong ganda po ng opportunity, hindi po talaga tayo magiging successful. Guys, I remember the time nung ako po ay neophytes pa. Baguhan lang po ako sa network marketing, way back 16 years ago. I remember the time na kahit yung paggawa pa lang po ng script ng aking pong pagpapakilala sa aking pong sarili, sinusulat ko po yun sa papel. Paano yung pagkasunod-sunod ng intro ko? I was so intentional. At wala po akong mapagpraktisan na tao. Okay? Alam niyo kung saan po ako, sinong pinagpapraktisan ko? True Pillow. True Pillow. Nasa sopa. Yung anak ko, ng panganay ko noon ay nag-aaral pala ng college. First year college ba siya noon? Oh yeah. Alam niyo ba na titingnan ako sa may ngiti na mayroong sarcasm? Parang alam mo yun, si mama, anong ginagawa? Alam mo yung ganun? So, bakit ko ginawa yon? Because I want, nakikita ko na pag ginalingan ko itong aking craft ngayon, one day, isang araw, mababago ang buhay ko. So I begin with the end of the mind way back 16 years ago. Are you with me? Hindi naman po ako network marketer eh. Ang alam ko po is debit credit, financial statements, income statements. I am an accountant. Iba po yung field of expertise ko. Pero talagang at the very beginning, lahat ng mga sinasabi ng upline ko, no, yung mga taong mga nagsalita doon sa harap na nakabili sila ng sasakyan, nakabili sila ng bahay, na bago ang kanilang buhay, pinaniwalaan ko yun. Sabi ko, isang araw magiging ganun ako. Yung iba nakapag-travel sa ibang bansa. Ako, I work abroad. Pero alam niyo po ba, for how many years that I was abroad, I was in different countries, work lang ako ng work. Naiinggit po ako dun sa mga nakabackpack, yung sa mga traveler na wala po silang ginawa kundi mamasyal, mamasyal, mamasyal. Di ba? Sabi kong ganun, grabe, andito nga ako sa abroad. Nasa Singapore ako, nasa Malaysia ako, nasa Brunei ako, nasa ibang bansa ako, pero wala naman akong laya na mamasyal.
Bakit? Kailangan ko magtrabaho. Pero guys, nung napunta ako sa network marketing, kung saan-saang parte ng mundo na karating ako, business with pleasure. Kasi halimbawa, may mga expo, pupunta ka doon, a-attend ka ng convention. After that, gala na. So, nung umpisa, hindi ko po yun alam na mangyayari. Ay, nung umpisa, I was so uncertain. Pero sabi kasi ng mentor ko, ng mga trainer namin nung time na yon, ito ang mangyayari sa'yo. So I start to frame a vision in my mind, okay, na tiningnan ko siya with the end of the mind. Are you with me? Kaya ngayon, i-visualize nyo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Darating ang panahon, ikaw na ang nagsusum. Ikaw na nagpe-present ng opportunity ng Live Good. Ikaw na ngayon ang nagtitraining sa team mo. Are you with me? Hello? Can you please give heart emoji sa chat box, mga coaches? Are you learning so far? Na-appreciate nyo ba itong topic na sinishare ko po sa inyo? This is so impromptu. Okay? So you want to become successful in your Live Good business? Begin with the end of the mind. Ngayon pa lang po, can you please type on the chat box, begin with the end of the mind. Ngayon pa lang, i-visualize nyo na yung future nyo. Ngayon pa lang, damdamin nyo na magiging diamond kayo. Hello? Ngayon pa lang, isipin mo na you are drinking all the products of Live Good. May kausap pa ba ako? Hello mga coaches? Are you still around? Can you please type on the chat box? Begin with the end of the mind. Hello? Alam nyo, may kasabihan, ano? Pag magaling ang audience, magaling ang speaker. Tulungan nyo po ako. Okay, begin with the end of the mind. Okay. Teka. Ayun. May mga sumagot din. Begin with the end of the mind. So, ibig sabihin niya yung pa lang, i-visualize nyo na yung future nyo kay Live Good. Ngayon pa lang, umpisahan nyo nang tingnan ang sarili nyo that you are a diamond. So, think like a diamond, act like a diamond, behave like a diamond. Act like a diamond. Hello? Pagising mo sa umaga, batiin mo yung sarili mo. Good morning, myself, diamond myself. Good morning, diamond myself. Good morning, Jeric, diamond Jeric Tado. Good morning, diamond Edwina Labrador. So, i-feel mo na yon. So, ngayon, pag sinabi mo yon, narinig ng dalawa mong tenga because you visualize yourself that one day, isang araw, isa ka ng diamond dito sa Live Good. And that is the number 2 habit na kailangang i-form mo sa sarili mo na nakikita mo that you can be a diamond. You are a diamond in the process. So, think like a diamond, act like a diamond, behave like a diamond. Ano ba ang diamond? You have to go a certain level of pressure. Maraming pressure yan. Maraming nakaka-stress. Hello? Tapos konting stress lang, pumatol ka na. May nang bash lang sa'yo, pumatol ka na. No, 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 no. Think like a diamond, behave like a diamond, act like a diamond. And number 3 habit is put first things first. May mga bagay po na mga urgent, important, merong mga bagay na hindi naman po talaga urgent at hindi rin po mga important. So kailangan sa maghapon, meron po tayong nakatabulate na ng mga gagawin. Alam niyo po ako ngayon, naglalabada po ako. Ando nakasalang. Pero since walang magtotalk dito, siningit ko po muna to be with you guys. Kasi that's the call of the responsibility. So put first things first. Ano ba ang importante? Ang maglaba o mag-attend ng trainings? Yung paglalaba, pwede mo yung gawin bukas. Pero yung mag-attend ka ng trainings ngayon, although maganda po ang technology, yung social media, kasi nasa Facebook na, nasa academy na, LGSAI Academy. So, pwede na po natin tong panoorin. Pero iba po yung momentum na nandito ka, nakikita mo yung mga reactions ng mga co-affiliates natin, ng mga leaders natin.
Hello? At kung ikaw ay upline, na shout out ang pangalan mo dito, naririnig ng team mo na nandyan ka, di ba? Sabi ko, you are an inspiration to your team. Are you with me? Jeric kakapagod maglaba, manood na lang. Okay, so that's it, no? Number three, mga coaches, put first things first. Ano ba yung mga priorities natin? Baka naman sa maghapon, oo, naglilive good ka, pero wala ka namang ini-invite talaga. Wala ka rin kinakausap. Yung organizations mo, hindi mo rin kinakausap ni isa sa mga team members mo. You are not behaving. You are not executing an action part na mag-produce ng result. Tandaan po natin mga coaches, we are the programmer of our own life. Tayo po nagpo-program, tayo po yung, kumbaga sa ano, tayo yung programmer. Kung ikaw ay computer analyst or what, ikaw yung programmer ng buhay mo. So ang tanong doon, paano mo prino-program yung ating pang-araw-araw na task with Live Good? Learning so far? Are you with me? Hello? So we need to execute some certain form of prioritizing. Kailangan po marunong tayo mag-prioritize. O, unahin mo, Netflix o masterclass? Kumausap ng tao or mag-declare ng excuses? So we have to be a money-making machine. Focus po tayo doon. Na kailangan yung mga behavior natin, yung mga ginagawa natin, congruent, tumutugma sa mga goals natin sa buhay. Are you with me? Hello mga coaches. And that is habit number 3. Habit number 4 is the paradigm of interdependence. Ano po ibig sabihin na to? Bawat isa po sa atin, meron po tayo mga paradigm shifting na dapat gawin. It is changing a certain behavior. Okay, paano po natin babaguhin yung mga scenario? May kanya-kanya po tayong paradigm sa buhay. Ngayon, yung paradigm of yung this is still habit number 3, no? Yung paradigm of interdependence, mga coaches, ganito po yun. Paano natin i-build yung sarili natin? Para po tayo ditong bata, no? Nung halimbawa tayo nung maliit pa tayo, 'di ba? Dependent tayo sa magulang natin. Hanggang sa dumating sa point na independent na tayo. Dependent na tayo. So the same thing also dito sa Live Good business natin. Sa umpisa, dependent ka kay upline mo, papaturo ka paano mag-encode, papaturo tayo paano ba mag-invite, mag-aaral tayo. But time will come, no? Magiging independent na din po tayo. Okay? You know already how to enroll people, you know already how to present. Independence na 'yon. 'Yun yung process of paradigm. Ngayon, the third stage is the interdependence. Ano pong ibig sabihin nun? Tayo po ay interconnected tayo sa isa't isa. Darating po sa point na you will behave, you will respond not only for yourself, but for the entire organization. Like for example, ako po ngayon, may labada ako ngayon eh. But I consider this is my task, this is part of my task. So I have to focus on this kind of paradigm. I have to change. So, those are the putting first things first. Kasi yung labahan ko mamaya pwede kong balikan eh. Matapos lang ito. Washing uli ako. Pero yung moment ng 8 o'clock, na kailangan umupo ako dito sa harapan, this is something that I have to put in myself. Hindi na para sa sarili ko. Pero since I am into an organization, andito tayo sa Live Good, ano ba nangyayari sa damit ko? Pasensya na kayo sa itsura ko. Okay. Natatabingi yata yung blouse ko. Okay. So that's it, no? So I hope na meron po tayong nalalearn. So habit number 3 is put first things first. So I hope you are picking up. Palaban na lang sa iba. Washing machine naman po, automatic po yun. Salang-salang lang, coaches. Okay lang yun. So habit number 4 is we have to think a win-win situation. The principle of interpersonal leadership. So lagi po nating i-consider yung shoe ng ibang tao.
Hindi lang tayo is subjective. Hindi lang tayo egoistic. Hindi lang tayo ako. We always have to consider the other people. Di ba? Hello, are you with me? So kaya masarap po ito talagang libro na to na basahin. Kasi binasa ko to way back many years ago. Grabe, ang dami ko pong napulot na aral. So think a win-win situation. Hindi lang yung para sa sarili mo. Minsan, kailangan mong lunukin no? Yung pride mo, yung ego mo, lahat yan. Because you go after the win-win situation. Yung magbe-benefit ang lahat. Isi-set aside mo yung sarili mo, magiging selfless ka. Parang kagaya ng magulang. 'Di ba? Magpaparaya tayo, okay? Minsan iintindi tayo kasi mas tayo ang nakakaunawa. Something like that. And number 5 habit is seek first to understand, then to be understood. Ito napakaganda po nito. Kasi majority po sa atin, parang gusto natin na intindihin tayo ng ibang tao. Pero ang tanong, iniintindi ba natin sila? Kasi by nature, we are selfish. We are selfish. Tayo pong mga tao, majority of us egoistic po tayo. Pero kung hindi po tayo matututo na para magkaroon po tayo ng good habit is we need to seek to understand. Kasi magkakanya-kanya po tayo ng pananaw eh. Magkakaiba po tayo ng pananaw. Kaya andito yung respeto sa pananaw ng ibang tao. We are not here to bash. We are not here to, alam mo yun, siraan yung ganito, mag-badmouth ng ganun. We are not into that. So, do you understand? Kasi pag inunawa mo yung iba, you understand their situation, maintindihan mo eh. Pero kung halimbawa, yung sarili mo lang ang pinakinggan mo, pero hindi mo naman pinakinggan yung ibang tao. Kaya bakit natin kailangan to maintindihan? You know guys, we are into a people business. We are into a network marketing business na kailangan natin mag-understood ng mga behavior. Sa susunod, pag-aaralan po natin nga yung mga iba-ibang personalidad eh. Yung mga kulay natin. Anong kulay ka ba? Yellow, green, blue, red. Anong temperaments ka ba? Phlegmatic, choleric, sanguine, melancholic. Anong klaseng personalidad ko doon? Kung hindi tayo marunong bumasa, anong klaseng personalidad yan? I-insist mo kung ano yung gusto mo, yung base sa pagkatao mo. Palpak na tayo doon. Kaya itong business natin ito, inaaral po talaga to. We have to be intentional of really working on ourselves for us to run this business effectively. Especially pag tayo po ay nag-run na ng pagkalaki-laking organization. Ako, I'm still in the process of learning. Hindi po ako dito nagmamarunong. Marami din po ako nakikita na kamalian ko. Pero tinatapyas ko po yun. Hindi ako takot na humarap ng kamalian. Kasi tao lang tayo, lang ang perfecto eh. Pero ang tanong, are we aware that there is something to change in us? Kasi ang mahirap, pag we refuse to change, we refuse to admit mistakes, wala tayong sense of humility. Yun ang mahirap. Mahirap po yung attitude na ganun. So, we want to really have that a form of habit na makakatulong po sa atin para tayo ay maging successful at para po tayo ay maging highly effective. Seek first to understand, then to be understood. Parang, teka muna, halika muna partner, usap nga tayo. Anong nangyari? Ganon eh. Makinig muna tayo sa point of view niya. Okay? Did you learn so far? Natuto ba tayo? Hello mga coaches, natuto ba tayo dyan? And number 6 no, na habit is yung synergize. We have to synergize. Alam mo yung synergistic? Synergize. Kasi if we are in harmony, if we are in harmony, okay, we coordinate, there is a proper coordination, okay? We interact, we cooperate, 'di ba? We get involved, we take ownership, we synergize ourselves. Hindi yung bahala ka sa buhay mo, total ayaw mo naman. Walang ganun. So kailangan natin magkaroon tayo ng synergistic attitude, synergistic action. Okay? So, what is the meaning of synergize? Okay? It is a combined or coordinate activity
to produce a joint effect greater than the sum of their separate effects. So kung two companies have been looking for ways to synergize their businesses, ito yung collaboration. Ito yung cooperation. Ito yung practicing the power of leverage with your team. Okay? Hindi yung tayo lang yung tinitingnan natin, sarili lang natin yung magaling. It's a form of synergistic. It's a form of synergize. Sorry po, coaches, no? Okay, so let us interact. Let us cooperate. Pag ikaw ay inatasan ng upline to share your task, to do presentation, to do your you do your assignment. Let us synergize. Okay po? So, and lastly, okay, I hope na may na-learn po tayo dito is you have to sharpen the saw. Ito po yung paghasa. Hahasain po natin para maging matulis tayo. At para po tayo maging matulis, no, maging matalas, no, we have to sharpen the saw. Ano po yun? In the form of discipline, in the form of commitment. Those are the form of values and principles na meron po tayo. Kasi pag wala po tayong a solid foundation ng ating po mga principle in life, pag wala po tayong values, alam mo yun, hindi mo identified yung core value na meron tayo, yung principle na meron tayo, para lang po tayong water lily kung saan lang tayo mapunta. Kailangan meron po tayong paninindigan. At yung principle na yan, most likely, we have to get it from people who are already successful. Yung mga mentors natin, ang dami-dami po mga books na matututo tayo what are the good principles that we have to focus on. Like for example, yung ating pong discipline, yung ating commitment, working on our saw, di ba? Sharpening the saw, yung ating mga skill sets, yung ating attitude, because attitude is really altitude. So I know guys na meron pa tayong natututunan. Hello? Nagme-make sense po ba itong mga sinasabi ko po sa inyo? Hello? Can you please type on the chat box? Okay? Sharpen the saw. Yes. So ngayon, i-recap ko lamang po sa inyo mga coaches. Okay? I hope na may na-pick up po tayo sa masterclass na to. I hope na kahit ito po ay instant, I am not so prepared to tackle on this. I just hope na kahit isa, dalawang words lang doon sa 7 habits na shinare ko po sa inyo. And it is your assignment to go to the YouTube channel, to go to Google, mag-download po kayo ng mga audiobooks, mag-download po kayo, basahin nyo po yan. Mag-focus po kayo sa 7 habits na yun kasi it's time to make a change. Ang ganda-ganda na po ng Live Good. Focus na lang po tayo on working on ourselves. Okay po, impasing ko lamang po ito na share sa inyo kasi isa po ito sa mga libro na nag-inspire po sa akin way back many years ago. And now, I want to read this again. Okay, gusto ko pong basahin at pasadahan uli po ito. Pero kahit papano, I hope na mayroon po kayong na-pick up doon po sa mga form of habits, no, na kailangan po nating i-possess. Mga habits na kailangan po nating i-own because it will serve as our weapon in building our Live Good business. Isipin mo, if we don't possess this kind of habits, proactiveness. Isipin mo, manyana habit ang ating procrastination. Instead na mag-present or instead na mag-invite, mamaya na, saka na lang, hanggang wala na. Instead na maging proactive tayo, kesera-sera, whatever will be. Parang ganun na no? So anong mangyayari pag hindi tayo naging proactive? Paano kung hindi mo nakikita yung vision kay Live Good? You have to begin with the end of the mind. Paano kung ang nasa isip mo, wala yan, walang mangyayari dyan, ganun, puro ka, bounded ka ng negativity. It will spoil your success here in Live Good. And number 3, you don't know how to organize. You don't know how to prioritize. You don't know how to categorize the important, the urgent, and the less important. Hindi mo alam yun. Kasi sabog nga disorganized nga Gusto natin maging successful, we have to be very organized. Sino yung mga taong dapat kong tawagan? Sino yung mga taong dapat kong i-follow up? Sino yung mga tao na dapat kong i-close? Sino yung mga taong dapat kong turuan? Putting first things first. Okay? Understanding the paradigm shifting. Ano yung mga part na dapat kong baguhin? And now, habit number 4 is win-win situation.
Wag po yung tayo, tayo, tayo. Laging tayo na lang. Parang tingin natin tayo na lang po ang tama. No, 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 no. Kailangan mayroon po tayong win-win situation. Na yung ginagawa mo, hindi lang para sa sarili mo. Gagawin mo, ginagawa mo yung isang bagay because meron ka dapat equal footing sa mga ginagawa natin. Learning so far? And habit number 5, okay po, seek first to understand, then to be understood. Hindi yung kailangan ako maintindihan nyo kasi ganito. No. We have to understand saan siya nanggagaling. Halimbawa, may leader ka, negative na, tapos binash mo. Eh, ikaw kasi, kung saan-saan ka pumupunta, leader ka na, ganyan ka na, nandun ka na. Ginudge na natin. Pero what about if kinausap natin, hello coach, what went wrong? What happened? Dahil pag nagkaroon po tayo ng conversation, you will get to know the shoe ng taong yun. Maiintindihan natin. Na-build yung relationship. Nag-usap kayo. Eh kung inattack na natin bigla, patay na. Are you learning so far? Sabi ko po sa inyo, hindi po ako nagmamagaling rito ha. Pero nakatulong po sa akin tong librong to way back many, many years ago. At yung mga nabasa ko na yon, nananalaytay pa rin po yan sa prinsipyo na meron ako ngayon. And I thank God na napunta po ako dito sa industriyang ito. Share ko lang sa inyo, I was not a good mom. Not good mom in a sense na nagger po ako. But I'm a great provider. Dati, yung mga anak ko, pag alam nila na paparating na ako, sipin mo ha, nadidisiplin ko yung mga anak ko by fear, not by love, not by respect. Pero I thank God na napunta ako sa network marketing. Kasi sa mga librong binasa ko, sa mga spiritual mentor na meron ako, kung nandito tayo sa process na maging intentional tayo to groom ourselves to become better, we will become better. Wag lang po natin tingnan yung sarili natin na nanay tayo, upline tayo. Hindi ganun. And these 7 habits na shinare ko po sa inyo, I guarantee you makakatulong po yan sa inyo. Please read that book. Tuloy ko, no, yung mga anak ko pagpaparating na ako, naririnig na nila yung sasakyan. Takbuhan yan. Yung mga barkada nila na nasa bahay, kanya-kanyang ayos ng tropilo. Nagtatawanan na lang po kami ngayon. Pero alam mo, ngayon, mga anak ko, para na lang kaming tropa pips. Para na lang po kaming barkada. Yung love, nandun na lang. Yung respect, nandun na lang. Pero samantalang dati, iba yung environment. Ang laking tulong ng mga libro na nabasa ko. Siyempre, isa na doon, basa tayo ng Bible. So let us be intentional of working ourselves to become better. Make sense? And synergized. Let us cooperate. Let us contribute. Okay? Hindi puro si apply na lang. Si apply na lang ang sisisihin, si apply na lang ng ganun. No. Synergize po tayo, mag-cooperate po tayo dito. Yung apply natin, nagkakamali din yan. Tao lang yan. Hindi yan perfecto. At nandito tayo para execute na lang, magkaroon pa tayo ng harmony. And last but not the least, ito po yung pinaka-importante. You sharpen the saw. Focus on molding yourself to become better. Tuloy-tuloy po tayong mag-aral. Tuloy-tuloy po natin ayusin the way we think, yung ating pong mindset. Tuloy-tuloy po nating ayusin yung ating skill sets. Yung skill sets na yan, master the skill sets, ang prospecting. Kaya ngayon ayusin nyo po yung prospect list nyo. By July, magkakaroon na po uli tayo ng 90-day game plan. Talagang banata na uli yon. So ngayon pa lang, kailangan maayos na yung leads nyo, maayos na yung prospect list nyo. Para pagdating ng July, August, September, we will see what's the result that will happen. We are creating momentum in building our Live Good business. At kailangan tayo mismo sa sarili natin, prepare natin yun. Ang tanong, anong preparasyon ang ginagawa mo ngayon? Papunta tayo sa ating 90-day game plan. Yung unang 90-day game plan natin nakaraan, it was just a pre-launch.
Pero ngayon, babalikan nyo na lang doon. Nilagay ko sa academy, no? Yung lesson number 1, number 2, number 3, na kailangan nyo pong balikan. Balikan nyo po yun. Nakasynchronize na po yun. Nakasunod-sunod na po yun. Nandoon na. I-study na lang po natin. Babalikan na lang po natin. You do your assignment. Okay po? Sharpen the saw. Kahit paulit-ulit yan. Kahit narinig nyo na yan. Ako, sa mga training modules, kahit napakinggan ko na paulit-ulit, ilang beses, paulit-ulit. Because you know what? Repetition is the mother of learning. Ngayon guys, I hope na, may na-pick up po ba tayo? Did you learn so far? Can you please give me a heart emoji? Mag-e-end na po tayo. Meron po akong gustong ipagawa sa inyo na assignment. Yung ating pong nakaraan na last 2 podcast, yung podcast natin ng last Monday, plus the training of Coach Edmar Torcolas last Saturday, I suggest na, I recommend na please go through it. Balikan nyo po. Balikan nyo po yun, okay? I-repost ko po uli yun doon sa ating pong academy. Lagay ko po siya sa featured post. Punta po kayo sa timeline ko sa Facebook. Panoorin nyo po yun. Kasi ang ganda ng paliwanag doon ni Coach Edmar Torcolas. What are the main points? Bakit napupunta tayo sa failure? So it's part of sharpening the saw. Part po yun na hahasain natin yung sarili natin. Iiwasan natin yung mga lubak na yun. Like for example, taking ownership. Sinabi na nga mag-take ownership pero hindi po tayo nagte-take ownership. Yung intentionality, wala po tayo doon. Hindi tayo intentional. Wala rin po tayong intensity. Wala rin po tayong energy. Naglilibgod tayo, lupay-pay. Ano, kumusta ka sa libgod? Okay lang. Kumusta ka? Ayan. Balak ko na nga huminto eh. Alam mo yung ganun, walang ka-energy. So balikan po natin yun para maiwasan po natin yun. Kasi pag pinanood nyo po yung ating pong yung trainings ni Coach Edmar last Saturday, I know Live Good Family, you will be sharpening your saw. Kumbaga hinahasa mo yung sarili mo. Kasi marami po tayo doong malalearn. At yung podcast po natin ng nakaraang Monday, I'm pretty sure, no? Magsisink in po yan sa atin. So, let's put things first, no? Ayusin po natin yung ating po mga sarili. I-align nyo po yan. So, be intentional of really molding yourself in building your Live Good business. So, with that, maraming salamat, no? I hope na you learn so far. Okay, so, ngayon, salamat sa mga nagbigay ng mga heart emoji. Repetition is the mother of all learnings. Yes, tama. Tama ka dyan, Vercon Colyantes. So ngayon mga coaches, bago po tayo maghiwa-hiwalay, can you please type on the chat box, ano yung mga pinaka-main learnings na sa tingin nyo relevant sa inyo na magagamit nyo to para sa pagbibuild ng Live Good business nyo. Sige nga daw kung nakinig po tayo. Sa mga coaches, among the 7 habits, no, na mga binanggit ko, okay? Be proactive. Begin with the end of the mind. Put things first, no? Put first things first. The principle of personal management, okay? The paradigm of interdependence. Number 4, think win-win situation. The principle of interpersonal leadership. And then seek first to understand, then be understood. And number 6 is synergize. And number 7, sharpen the saw. Can you please type on the chat box, ano doon sa mga 7 habits na yon ang sa tingin nyo, no, makakatulong po talaga sa inyo to become very, very effective in building your Live Good business. Sabi po ni Lorenzo, lahat po. Okay? Sabi ni Andrew Imbuido, seek first to understand, then be understood. Thank you. Sabi ni Bisanta Iliorata, wow, get in, plug in, stay in. Ito po yung realignment po natin kanina. So I hope guys, no, so pakinggan po natin, basahin po natin yung libro na yon. Okay, so thank you so much sa mga nag-participate. Wala na bang ibang magpa-participate? Kayo ba ay tulog na? Okay, so I hope guys, Live Good Family, na meron po tayong na-learn dito po sa ating pong urgent, parang quick na masterclass. So maraming salamat po sa ating pong
lahat, always remember that you are the programmer of your own life. So nakasalalay po sa atin yung success natin dito sa Live Good. Okay po? So you create your destiny. Kayo po ang gagawa niyan. Tayo po ang gagawa ng ating pong pagiging diamond po dito sa Live Good. Everything is in place. All you have to do is apply yung mga bawat learnings, no, na ibinibigay po ng ating po mga coaches. So with that, maraming salamat po sa inyong lahat. Tomorrow po is Thursday na. Ayan po, at ngayon po ay anong petsa na ba ngayon? Is it 19? Okay, 19 ata. Please mag-invite, mag-subscribe na po tayo. Yung ating pong subscription, wag niyo pong pabayaan mga coaches. Magbayad po kayo on time. Kasi napapansin ko po talaga, marami na akong experiences na yung dating nasa taas na pupunta sa baba pag hindi po talaga nagbabayad on time. Okay po? So, aware po natin yung dislocation ng ating pong spot sa matrix. So, the best thing for you to do it is magbayad po kayo on time. Avoid po natin yung last minute. Okay? So, yung ating pong cut-off at least 25th of the month, at prepare na po natin yung sarili natin to become better. I know, nasa momentum stage na po tayo ngayon. Pag tuloy-tuloy, ihinanda mo yung sarili mo going to the momentum. After 2 years from now, you will see yourself, you're already a diamond. So with that, maraming salamat po sa bawat isa, and God bless everyone. So God bless. Thank you so much sa lahat po ng ating po mga Live Good family na nagstay sa ating pong Zoom. Thank you so much, sabi ni Coach Vicenta Uliorata, Rodolfo Sanigam. Welcome po sa inyo pong lahat. So, thank you. Ayan po, salamat. Ayan, so appreciated po yung inyong mga appreciation dyan. God bless po. So, thank you so much, and God bless everyone. Okay, thank you Lord. So, pray na lang po tayo mga coaches para bago po tayo maghiwa-hiwalay. So, stop ko lang po